Sa nagbabagang balita, pinangangambahang maglunsad ng kilos protesta ang mga sundalo, kapulisan at ilang miyembro ng ARMY kasama ang taong bayan laban kay Pangulong Ferdinand Coting Jr. sa Malacanang. Ayon sa mga ulat sa sawa na umano ang mga Pilipino sa pamamalakad ni BBM na tinuturi nilang bulok at walang saysay. Nagugat ang galit ng mga tao mula sa iba't ibang isyu na kinakarap ng bansa tulad ng kahirapan, korupsyon at kawalan ng trabaho. Ayon sa isang pahayag ng isang leader ng protestang ito, hindi na raw makakapaghintay ang sambayanang Pilipino para sa pagbabago at hustisya. Dagdag pa ng leader, buo na ang kanilang loob na sumugod sa Malacanang upang ipaabot ang kanilang hinaing at panawagan para sa agarang aksyon. Sa kabila ng mga banta, nagbigay ng pahayag ang palasyo na handa nilang harapin ang anumang kilos protesta sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ayon sa tagapagsalita ng Malacanang, bukas ang administrasyon sa pakikipag-usap sa mga protesta at ang pakikinig sa kanilang mga reklamo. Samantala, patuloy na nagbabantay ang mga mamamayan sa mga susunod na kaganapan habang inaabangan ang magiging tugon ng Pangulo sa lumalalang sitwasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. May commercial. Hay, na-catch. Okay. Sa mga palangga, okay. So, nung nakita ko, nung March 4, sa Liwasang Bonifacio, ang kanilang rally, mga kababayan, sabi ko, oh my God, ang dami-dami. Ang dami-daming mga palangga na miyembro o yung iba hindi, na organic. When you say organic, hindi sila pinulot lang nila Ontiveros o hindi sila pinulot lang ng mga makakaliwang grupo na binayaran sila kapalit na mga ayuda. Makikita mo na sila'y bata, all ages, pero mararamdaman mo na they are, wholeheartedly. Ramdam mo yung pakikipaglaban nila. Hindi sila pumunta doon para lang sa ayuda. Hindi sila pumunta doon dahil bibigyan sila ng bigas or something. Diba? So, organic po yung mga umattend doon. So, ngayon ang sa akin lang, imagine nyo, how many millions ang miyembro nila? 6? 7 million? Let's say 5 million. Lagyan natin sa 5 million. Yang mga organic members na yan, you know what? If you are religious, especially yung mga born-again Christian, like this group, Iglesia ni Cristo. Okay? Ano pa? Lahat. Ito mga Christians na from Catholic, nag-change. Hindi naman kayo nag-change. Kumbaga minsan kasi tayo, di ba? Kasi tayo mga Katoliko, hindi ganito yung pananampalataya natin na parang katulad sa mga religious group, parang regular sila, parang they have community, mga ganyan. Alam nyo, kung yan sila, dun KOJC pa lang, pumunta yan lahat sa pintuan ng Malacanang na napapalibutan ng ahas, ng kuting, at lahat ng demonyo. Wala kayong magagawa kung di lumayas sa pwesto ninyo. Sa pwestong inabuso ninyo. Alright? Kasi kung panahon nung EDSA, okay, nung 1986, ilang milyon lang ba yung nandoon sa kalsada? 2 milyon daw ayon sa balita. You compare dito pa lang sa KOJC mga nananampalataya o members. Yang mga yan, let's say 7 million, half of it, pumunta yan dyan sa Malacanang. Idagdag mo pa ang ibang religious group. Let's say, for example, I don't know, nag-declare na ba? INC, Catholic like us, atheist like you. Di ba? Kung meron man. Tangina, tapos na ang boxing. Walang magagawa si Coting at ahas at ang mga demonyong nakapaligid na mga men in uniform na hanggang ngayon ay hindi pa nauuntog. Wala kayong magagawa kung di dinggin ang boses ng taong bayan. Ulitin ko,
Hindi ko kinakampihan si Pastor Kibuloy dahil hindi naman kami magkakilala personally. Pero ang kinakampihan ko, ang panggigipit sa kanya dahil nararamdaman ko ang panggigipit sa kanya ay panggigipit sa 7 or more than that million members niya and the rest of the Filipino people. Ngayon, mga kababayan, ano ang eksena? So, dyan sa kanilang hearing, kahapon, yung buwaka ng inang virus, okay? Na yan, na anti-Marcos yan, bata pa lang, nasa sinapupunan pa lang ng nanay niya, anti-Marcos na yan. Pero tahimik ang jutang Jenina sa mga issue ng pagnanakaw at issue ng what? Okay? Issue ng pangbabalahura ni Lisa Marcos. Kasi yung committee na yan, ng hearing dyan kahapon at mga nakaraan pa, Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang pinaglalaban niya doon na binoprotektahan daw niya yung mga kinaray-karay niyang mga testigo na again, ang may author niyan, ang gobyernong ito. Si Irvirus, si Coting, si Lisa Smugs o Lisa Tanas at si Tambaluslos ay may magkakasabwat. Di ba kahapon, pinakita ko sa inyo yung vlog ko, November 18 pa lang, balikan niyo yung vlog ko. Nagba-viral yan, hindi niyo pa napanood siguro. Nanawarningan ko na si Pastor. Sabi ko, Pastor, ikaw na isusunod. Hoy, mga vlogger, tayo na. Nagkamali ba ako? Hindi sa kinakampihan ko si Pastor. Again, kung meron man siyang nakomit na mga pagkakamali sa buhay niya, then harapin niya sa hukom. Okay? Sa korte. O bakit nga after so many years, 'di ba, ang DOJ pinag-usapan natin kahapon, binaliktad nila ang yung desisyon ng piskalya na walang probable cause. Ibig sabihin, babalik ta rin ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalos, lahat sila mga buwaka ng inila, ang mga kasong walang probable cause, babalik nila kung gusto nila. Kasi nga, si Pastor Kibuloy ay ginagamit ang kanyang platform ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara o yung mga Duterte para marinig ninyo. Again, ang punot dulo po nito, they want to stay in power and they are destroying Duterte and Sara para nga manatili sila. Papasok na naman tayo sa buwaka ng inang persahang initiative. So yun yan. So bago ako pumunta doon, paulit-ulit na lang ako pumupunta doon, babalik tayo ngayon sa hearing kahapon. Ang mga palangga na KOJC members, nakita nyo, bumabaha sila doon. Talagang makikita mo, they stayed more than 30 minutes, hours, and hours. At hindi po yan ang karakter ng mga bayaran. Kapag bayaran, wala sa puso nila, pupunta lang tayo doon para kumuha ng ayuda o nagpalista ka na gano'n. Pero sila, solid sila. Okay? Ramdam mo, mga bata, makikita nyo kasi yung mukha ng bayaran at hindi. Bakit? Nakita ko yun nung ako'y nag-aaral sa universidad dyan sa Maynila na kung saan ang itsura ng mga bayaran, mga out-of-school youth, na mga nire-recruit. Kasi ako ay once nung ako ay na-recruit din ng mga makakaliwang grupo nung ako ay nasa universidad. 'Di ba? Sa University Belt. Nakwento ko na yan sa inyo na yun na, nag-enjoy lang ako. Ang ano nun, si Ramos, 'di ba? Ang sigaw na nga namin, ano ba yung sigaw namin noon na tinuro sa amin? Fidel Ramos, tuta ng kano. Ganun pa rin yung sigaw nila. General, sabi, General Ramos, tuta ng kano, tuta ng kano. So yung mga sinisigaw namin, paikot-ikot kami doon, paggulong-gulong kami doon sa Plaza Miranda at kung saan kami dalhin, di ba? Pero nung gusto na namin kumalas, kaming magkaibigan, ayaw kaming pakalasin. Para hindi kulto eh. Di ba? Sindikato, ayaw nila kaming pakalasin. Buti na lang, magaling kami umacting. Kunyari, naihi or something yung ginawa namin, kaya nakalayas kami. So, alam ko kung paano ikumpara ang organic, ang authentic na mga nagrarally or nag-voice out doon sa mga bayaran. Ngayon, Ontiveros. Okay?
kinaray-karay mo at may bago ka na namang what do you call it, witness na tungkol na naman sa perang inilustay na pinafund daw itong, di ba, may nagsalta from Canada. Actually, hindi ko pinanood ng buo. Binasa ko lang yung news. Kasi time wasting, okay? Pero yung nabasa ko na may mga lumabas na naman na testigo na nagbigay daw kay Pastor Kibuloy ng pera na ganito, ganyan, ginagastusan yung kanyang mga kapretsyo sa buhay, yung lifestyle niya. Alright? So may bago na naman. Akala ko ba virus? Risa, tututok lang tayo dito sa dito sa pang-aapi, pang-aabuso, panggagahasa at kung ano-ano pa. Meron ka na naman bagong issue, tangina ka. Diba? Yan ba ang utos sa'yo ni Lisa? Mga bangag kasi kayo. Pag bangag, walang focus. Dapat nagfo-focus ka dito kasi kung totoo pinaglalaban mo, magsistick ka sa testigo mo na nagsabi siya ay kinaray-karay ni pastor, ginanito, ginanyan. Ngayon may bago ka na naman. Kahit sa pagpa-file ng kaso, one at a time. Natutunan ko yan. Hindi ka pwedeng may mga issue ka, tatalong ka na naman. May lawyer ba dito? Di ba? Garen Mihares. Uy, thank you palangga. Siguro mag-vlog tayo na ganito para yung mga palangga kong members nakikita ako kasi yung time ninyo magkaiba tayo. But anyway, kapag kahit kayo, marami kang issue sa kung sino man pwede mong kasuhan, hindi ka pwedeng tumalon-talon. Wala, out of focus ka. Pag ito target mo, Risa, virus, pag ang target mo, si Kibuloy, si Pastor, na dapat si Pastor ay knockdown natin. Eto, ginahasa si ganito, ganyan, tututo ka sa ganyan. Bakla. Okay? Hoy, kurobot, katulad ka rin ni Lisa Tanas na yung mukha mo ay Cordoroy. Diba? Cordoroy o Coldoroy, whatever, but it's Cordoroy. No? Pag Bisaya kasi, Coldoroy man. Anyway, Cordoroy, alam niyo yung pantalon na Cordoroy, kuro-kuro. Okay? Anong kadyutahan na naman, Risa, na mayroon ka na naman isyong money laundering? Dahil matatalo ka, kahit sa laban. Ang target mo ahas, ako target ko ahas, sikutin. Kaya tignan niyo ako, hindi ako nawawala sa focus ko. Okay? Meron naman tayong topic na issue, dapat i-corroborate, i-attach, i-associate ang kabwakan ng inang gobyernong ito. Kasi kapag wala ka sa focus, magsasalta ka ngayon, na ganito, tapos iba na naman, papatol ka sa mga dugyot, hindi ka mananalo. Despite, focus, focus, ganyan. Parang ang kabayo. Diba? Na ang aim mo, manalo sa karera. Okay? And this is our focus, mga kababayan. Si Christy natawa. Yeah. Focus natin, sino ang kalaban? Sino ang nanglagahasa ng pera ng bayan? Sino ang involved sa smuggling? Sino ang involved sa pulburon? Si Marcos Jr., si Lisa Ahas, si Tambaloslos. Yan ang focus natin. Hindi tayo tatawag kakatulad kay Risa na tatalon, money laundering na issue niya. O kumusta naman yung kinaray mo? So mawawala ka until file another case. Diba? Rape yung una, tas money laundering. So ngayon, ito sabi niya, pero good thing si Robin Hood Padilla ay inopost na gusto niyang i-contempt si Pastor Kibuloy. Okay? Inopost ni, ano sabi niya dito? Ito. Basahin natin muna sa balita. Okay. Senator 6 arrest warrant versus Kibuloy, March 6. Okay? Yun na nga. Anong sabi ni dito? Hindi natin basahin yung ito. Kibuloy, okay? A kingdom of Jesus Christ pastor is a scammer daw who duped his former followers to finance his lavish lifestyle. Okay? So coming yan kay Ontiveros. Okay? During the Senate Women and Gender Committee's fourth hearing, pang-apat na pala, Ontiveros cited Kibuloy in contempt and asked Senate President Zubiri to order his arrest. So diniktahan niya si Zubiri, but I don't think Zubiri ay sasama sa kanyang pagdidikta dahil masarili siguro paninindigan niyang lolo mo. Sabi dito ni Virus, if we allow witness of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, this committee will be powerless in launching investigations. Di ba? Kung aalaw daw ang witness na skip itong mga hearing na ito, ay wala daw silang magiging power sa ng investigasyon. Tangina, hindi ka ba pa-powerful sa ginagawa mo?
Ang sabi nga ni Pastor, kasuhan niyo siya sa korte at sasagutin niya. Eh di ba yan ang ginawa ni yung isang bulati na lang ng matabang bulati hindi pumipirma. Si Remulla, yan. Matabang bulati. Pag pumirma na ang matambang bulati kay Remulla, tapos na rin yung hayop na yan. Sana lahat ng bulati pumirma sa mga yawa, ano? Nancy Solomon Trinidad, na kasing ganda ko. How are you? Okay, dapat lahat gano'n. Alright? Ang sabi dito ni Virus, I cite in contempt Apollo Quiboloy for his refusal to be sworn or testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may brought to testify. Gusto pang paarestuhin. Okay, pero during that hearing, nung nag-oppose si Robin Hood Padilla, okay, nakalagay pala sa kanilang rules, House rules, na hindi pwedeng arestuhin si pastor o hindi siya pwedeng i-contempt, lalo na may nag-o-oppose. At doon sa Section 18 na binasa mismo ni Virus na a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, ibig sabihin, hindi porket sinabi ni Virus na i-contempt, ipakulong si pastor, ay mangyayari. Kasi may rules. Okay? Lalo na nag-oppose. Kasi during that time, si Robin Padilla lang at saka silang dalawa ang present. Mamaya sabihin ko sino mga members ng committee nila. So, ibig sabihin, kahit sumigaw pala, lumawit ang giti. Lumawit. Sige, mag-ano na nga lang tayo. Magpatawa-tawa muna na kayong konti. Baka na ina. Kahit lumawit ang kipaylabom ni Ontiveros sa kasisigaw na ipakulong si pastor o ipaaresto ay hindi mangyayari kung ito ay hindi aayunan ng majority of all the members of what? Of the committee. Now, sino-sino po ang miyembro ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality? Teka, may susulat ako. Baka makalimutan ko ito nasa Jotak Ginin. Okay, yan. Okay. Sino ang chairperson? Si Virus. Tignan natin kung sinong oo dito. Okay, sumagot kayo dyan. So, ang chairperson ng committee na yan, si Binay. Ang question, boboto kaya siya o magpapadikta kaya siya kay Virus na ipa-aresto o i-contempt si pastor? Well, see. Tandaan yung mga pangalan. KOJC members. O, ito yung mga tatargetin natin mga pangalan. Okay? Cayetano Pia. I don't think na si Cayetano, ay mga Cayetano ay what? Susunod kay Virus. Kasi ang alam ko, mga Cayetano, somehow, may mga nagawang may mga, parang kakampiatan ni pastor yan in the past, di ba? Sila Alan. Okay. Ngayon, ito si Alan Cayetano, tahimik. Anti-Marcos na, pero tahimik ang hitad. Okay, nasa na daw yung 10,000 na ayuda. May basa ako dyan kahapon. Alright. Sino pa? Cynthia Villar. O, si Grace po. You know what? Doon sa hearing na yun, doon mo mararamdaman. Dalawa lang sila, di ba? Tama ba ako? Si Padilla lang at saka si Virus. So, absent to mga ito. Absent si Cayetano Pia, si Villar, Cynthia, si Grace po, si Amy, wala rin doon. Ayaw niyang mag-participate dito sa issue ng kay Pastor Quiboloy. Si Robin, nandoon. Si Rapi Tulfo, nandoon. 50-50 pa yan. Huwag ka magtitiwala dyan kasi pwedeng, you know, alam mo na ano na yan eh. Nakausap na yan ni Lisa Smugs pagdating naman doon sa loto. So si Tulfo, si Rapi Tulfo siguro, you know, he has too much on his plate. Nga? Marami siyang mga bilyon-bilyon sa plato niya ngayon na inaayunan. Backdoor sila dyan sa PCSO issue. Let's go back here. Si Bongo. So do you think si Bongo pipirma? Mag-agree kay Virus na ipadampot si Pastor Quiboloy? O i-contempt? I don't think so. Si JV Ejercito. Okay, siguro 50-50. Si Mark Villar. Well, tao na yan ni Kuting, so you'll never know. Si Lauren Legarda, si Joel Villanueva. I don't think Joel Villanueva will sign or will say yes kay Virus. Kasi nga, religious group, religious leader din yan eh. Ano ba ang GIL? Jesus is Lord Fellowship.
Naka-attend din ako dyan. Sabi ko sa inyo, lahat yan inatinan ko. Wala akong pinalagpas na mga religious group. Because I'm open. I want to listen, to hear good things. Bagets pa lang ako. Even now, pati Iglesia ni Cristo, pinaatinan ko yung mga yan. I just absorb the good things. Kasi dapat maging hindi ka sarado utak. Pag sinabi mo Iglesia, ganito, ganyan. Pag sinabi mong KOJC, ganyan, ganyan. Pag sinabi mong ganyan, no. I-open mo yung tenga mo, pakinggan mo. Kung anong mabuti i-absorb mo, yung pangit itapon mo. Ganon lang yon. At hindi ka pwedeng humusga, kesyo ano man ang relihiyon ng tao, hindi mo pwedeng husgahan na sila ay ganito, ganyan. Kung sinabi ni pastor, siya ay appointed son, then be it. Yun ang belief niya, belief ng members niya. Kung sasabihin niyo naman na ako ay appointed and anointed daughter, okay, ng tadhana, ng supreme being, para ibagsak ang buwakan ng inang ahas at kuting. Diba? Be it. That's my belief. Walang kukontra. Kahit kumontra kayo, hindi pwede. Okay? But seriously speaking, mga palangga, even Catholic, ako, Katoliko ako, katikista pa ako eh. Nung bata ako, nagsiserbe-serbe ako sa mga altar-altar. Kabisado ko pa nga amay namon, yung Ilonggo na dasal, amay namon, bawi sa amon, kabisado ko, tanan ng, alam nyo, ito yabang ko lang ng konti. Nung bata ako, kabisado ko lahat ng, even rosary, kabisado ko lahat. Kahit ngayon, pero hindi tayo mag-rosary ngayon. Kahit Ilonggo, Tagalog, English, kabisado ko yan. Kasi namulde ako sa ganyang paniniwala na dapat alas 6 pa lang na nag-rosaryo na kami, ganyan-ganyan, mga ganun drama. But again, mga kababayan, if you talk about religion, lahat yan may bad and good na ginagawa. Pumunta ka nga sa Roma. 'Di ba? Yung mga ano doon, yung mga, 'di ba sa mga pelikula nakikita nyo yan eh. Even sa pagbabasa ninyo, yung mga gwardiya doon, sinutsurba ng mga pari. May kakilala nga ako eh. Diba? Sa probinsya namin. Tumakas siya sa kristansya. Kasi minules siya ng pare. Diba? Meron pa doon kami sa probinsya. Yung nagsiserve sa pare, binuntis ng pare. You know that already. So, ang ibig ko sabihin, hindi natin pwedeng kutsain na pag sinabi si pastor ay anointed son, si Manalo is ganito, sino yung isa? Sa GIL, sila Villanueva. Hindi mo pwedeng questionin. Okay? Kasi meron tayong batas dyan. Kahit dito sa Amerika. Di ba may batas yan, kalayaan ng bawat tao na hanapin ang kanyang kasiyahan sa usapin ng relihiyon. Freedom to choose kung anong religious belief ang gusto niyang ilagay sa utak niya at sa puso niya. So balik tayo dito sa issue. Okay? So si Legarda, si Villanueva, si Pimentel. So ang tanong, yan ba ay boboto para padampot si Pastor Kibuloy? Okay. So ngayon, tuloy-tuloy yata ang hearing kasi nag-send sa akin si Palangga, shout out kay K-Vlog. K-Vlog Palangga, okay, binigay niya sa akin yung schedule. So schedule pala, mga kababayan, dito sa rally ng KOJC, yun nga, March 4 ng Liwasang Bonifacio, tapos yung kahapon, outside the Senate building, hanggang March 5 to March 8 pala sila dyan, 8 a.m. ng umaga. Then March 11 and 12, 8 a.m., outside Congress building, People's Park Monument, EDSA, power back to the people's march to EDSA. So that is March 18, 3 p.m. So again, March 11 to 12, ayan, dyan, tapos March 18. So ngayon, ayan, alam nyo na yung schedule. Ano nakikita ko dito? Day, malapit na si Koting. Ayoko na ng June. Tangay na wala ng June. Alam ko, di ba? Alam ko na yan ang, yan siguro ang plano nila para maka-re-election si Inday sa dating ng 2008. This is my thing. Kung kaya nyo patalsikin peacefully, ampatin ang kadyutahan ni Lisa ni Kuting, why not now? Ba't pa tayo mag-aantay ng June? Diba? May 4 years si Inday. Kung mangyari yan, ako ito kasi ang thinking ko eh. Kasi hindi ako politikong tao. So wala akong pakialam actually kung sino ang mamuno as long as tama ang gagawin. Wala akong pakialam sa apelyedo as long as para sa taong bayan.
Ito ang aking analysis, mga palangga. Kung matatanggal natin ang buwakan ng inang puting sa pamamagitan ng inyong ito, yung pagrarally ng KOJC, kasama ibang religious group, kasama ang kasuduluhan, kasama ang mga polis na sukang-suka na kay Kuting, at matanggal na yung march na to, at si Inday ang magti-take over, then let Inday do what is the best for the country. And then, later on, di ba, maghanap na lang
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!